Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yan si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, sasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. 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 Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa ating pong live streaming. Samantala, alas 10 hanggang alas 11 po napapakinggan ang ating palatuntunan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan.
At syempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Sa mga nanonood naman po ng ating pong live streaming saan man panig ng mundo kayo naroon, sa gawing kanan meron po tayong chatroom. Maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon, atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balik MECQ na po mga kaibigan ng Metro Manila at ilang pang lugar sa ating bansa. Ito po ay pagkatapos ng ginawang panawagan ng mga frontliners dahil po sa sila ay napapagod na rin sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso na nagkakasakit po ng COVID dito po sa Pilipinas. Pero bago yung panawagan na yan, pagkatapos na na kanilang maipahayag, abay pinagbantaan ng ating mga frontliners po. At pinaparatangan ng magsasagawa daw ng revolusyon. Naku, wag daw maliitin ng gobyerno. Mga paliwanag ho dito bakit daw hindi raw sabi ni ni President Duterte, bakit daw isinasa publiko yung kanilang mga hinaing? Dapat daw diniretso muna sa kanila sa Malacanang o sa kung sino mang kinauukulan, imbes na magsalita sa publiko. Iyan naman Iyan na naman tayo Hindi naman alam ng mga tao kung talagang saan magsusumbong yun na nga si Dr. Liachon, di ba, nung una pa lang, bakit ba nag-resign yun, mga kaibigan, sa kanyang pwesto o pinag-resign? Pagkatapos na siya'y magbitiw sa kanyang tungkulin, ano sinabi niya? Walang nakikinig. Mga kaibigan, ang nasusunod yung kung ano yung gusto nilang iparating sa publiko. Kahit na po yung mga mga eksperto na o kaya nasa larangan mismo ng medisina. Hindi nila hindi nila nakikita yung effort ng gobyerno na may ginagawa ito para masugpo itong COVID-19. Ang daming cheche-bureche, ang daming paligoy-ligoy. Ang gusto lang nila lagi, tayo mali, ang publiko mali. At doon sa sinabi ng mga health workers, sila rin ang mali. Sila ang Malacanang laging tama. May tama ka. Ano kayang klaseng yun? Ano kayang klaseng pagkatao meron ng isang tao na laging siya tama? Lagi namang mali. Tama siya sa palagay niya lagi. Gusto niya lagi, tama siya. Lahat mali. Bueno, dyan lang iikot ang ating mga usap-usapan. At ang daming walang hiya ngayon. Lalo dyan sa Quezon City, napakawalang hiya dyan. Ano po mga kaibigan? Task Force Disiplina raw. Ngayon daw, lahat ng lalabag sa Quezon City, babarilin na. Shoot to kill. Kita ninyo mga nahahawa na, di ba? Alam nyo, talaga masama yung meron laging gumagawa ng masamang pagtutularan. Kaya yun, mula bukas daw, shoot to kill na ang lalabag sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine.
Bueno, mga kaibigan, umpisahan na ho natin ang ating mga pag-uusapan ngayon. Siyempre, dito tayo iikot-ikot hanggang mahilo tayo dito po sa pagbabalik ng MECQ. Ang katunayan, hindi naman ito kasing bagsik nung unang kasing higpit nung ECQ. Ito'y modified, mas maluwag ito kumpara dun sa unang ipinatupad na ECQ. Kaya lang, alam naman ninyo magpatupad dito mga taong ito, overacting ito kahit kailan mga kaibigan di ba? Yung mga checkpoint, ang hirap ng para kang dumadaan sa panahon ng hapon. Hindi naman ganun ang ipinatupad sa ibang bansa, tayo lang At saka dito po, mga kaibigan, ngayong ibinalik na po itong sa mas mahigpit kumpara sa GCQ na ipinatupad nito lang nito lang auno di ba? O pagkatapos nabigla tayo. Yun na mahirap Pinakinggan daw, yun daw mga health workers. Bakit nila pinakinggan? Kasi po masama na ang nangyayari sa kalagayan ng ating mga health workers. Hindi pa rin nila alam. Sipin ninyo, di ba yung mga sinabi ng health workers, ang dapat nagsasalita nun si Duque. Hindi yung health workers ang dapat pagalitan ni Presidente Duterte kung nag-iisip siya, mga kaibigan. Ang dapat niyang pinagalitan si Duque at saka si Berhere at saka itong IATF sapagkat wala pala silang ginagawa talaga. Yung banta na yun ni Presidente Duterte, yun lang ang nagpapatunay na wala naman talagang ginagawa ang gobyerno Kanina napakinggan ko yung ilang bahagi nung briefing ni Ike Losada, Harry Roque, mga kaibigan. Walang binanggit dun kung ano ang mga gagawin ng gobyernong hakbang sa pagsugpo sa COVID, habang tayo po ay isinasailalim sa MECQ. Di ba? Meron ba kayo narinig na gagawin nila, mga kaibigan? Wala akong narinig Wala silang sinasabi kundi yung katulad din ng dati na mga tuntunin sa ilalim ng MECQ. Wala na muna ulit yung angkas-angkas sa motor, pero pwedeng bumiyahe mga motor. Sa sasakyan daw, may nagsasabing dalawa lang daw ang pwedeng yung mga private vehicles. Ito yung mga kotse at saka mga SUV. Bawal na ulit ang mass transport, mga kaibigan. Hindi ba? Pero yung sinasabi ng yung mga pinaplano ng gobyerno para mapababa ito pong bilang ng mga nahahawahan nito pong COVID, wala silang ginagawa. Isa na dyan yung ayudang matatanggap ng mga tao. Hindi ba? Masama lang kasi hindi naman tayo sa nagmamalaki. Kaya lang, wala naman kayong ibang naringgan kundi dito sa programa na to na nagsabi, bakit nyo pa niluwagan kaagad? Hindi ba sabi natin, habaan yang quarantine, yung mahigpit na pagpapatupad ng quarantine, mga kaibigan? Tayo nagsasabi nun, gusto ko nga hanggang 2020 na para malubos na rin nila yung kaligayahan nila, di ba? Ng mga nasa gobyerno. Pagkatapos pag may nagreklamo, pagbibintangan ka na naghihikayat ka ng revolusyon
mga kaibigan. Akalain mong pati yan sabihin dun sa mga health workers natin. Hindi ba parang insensitive sila sa mga pananalita nila kamukha ni Cynthia Chocolate Villar, mga kaibigan. Pagbutihin daw yung trabaho, hindi na raw kailangan ibalik sa pag-iigpit. Mamaya pupuntahan natin yung sinabi ni Villar na yun Pero dito po sa presidente, kita ninyo mga reaksyon niya. Kaya lang niya pinagmamalaki nila ngayon parang sila pa ngayon ang pinanggalingan noong idea na higpitan ulit. At hindi yung mga health workers. Ito, dalawang nagkatotoo sa sinasabi natin. Yung sinasabi nating una na dapat idire-diretso na yung pag-iigpit. Total, wala ka nang inaasahan Anong ekonomiya? Wala naman ekonomiya Pilipinas Meron ba? Ekonomiya lang ng ilan yan. Na mga malalaking negosyante lang yan. Pero yung pambansang ekonomiya, wala tayo niyan. Ano katunayan? Ang ekonomiya lang natin, OFW. Meron pa bang OFW ngayon? Kahit meron tayong mga OFW natitira, nalalabi sa ibang bansa, wala na rin silang trabaho Karamihan dyan Ni hindi na rin makapagpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na hindi rin natutulungan ng gobyerno. Wala naman kayo talagang ginawa para masugpo maliban sa mga pagkakapirahang programa na walang kwenta. Kita ninyo yung Rizal Memorial na puno na naman yata ng mga LSI. Mga kaibigan, yung mga locally stranded. Walang ginagawa. Dapat ang ipinaliwanag ni Roque at saka ng Malacanang dito sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine, ano-ano ang mga hakbang ng gobyerno para masugpo ito maliban doon sa pag-iigpit. Ano binibigay nila ngayon? Di ba, yung isang sinabi natin, paano yan? Hindi pa ito nangyayari Hindi pa nagsasalita ang mga health workers natin. Ano sinabi natin? Paano kung mag-walk out ang mga health workers? Anong gagawin ninyo? Sino gagamot? Yung mga general na retired? At makakala ninyo yung pagbabanta ninyo matatakot pa yung mga yan. Yung mga yan sa COVID niya hindi natakot Ang daming namatay na Pero wala namang malasakit na ginawa gobyerno, di ba? Ngayon tutulungan daw, kunyari, 10 to 15,000 pagka nagkasakit. Naku po, mga kaibigan, ano yun? Tulong ba yun? O abuloy? Mga kaibigan, inaabuluyan nyo, buhay pa 10,000 ra hanggang 15,000. Anak ka ng mga kaibigan, Anong katarantaduhan niya? At saka napakasasakit ng salitang binitawan nitong si Presidente Duterte. Laban sa mga health workers natin. Ganon din ito si Cynthia Villar. Ano raw ang sabi ni Cynthia Villar? Hindi na niya kailangan. Ito'y tugon doon sa panawagan ng mga health workers na time out, mga kaibigan. Ibig sabihin, itigil muna natin yung pagluluwag upang makagawa tayo ng panibagong paraan o pag-aaral kung paano natin patutupad ang mga patakaran
na makatutulong para mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit na hahawa, mga kaibigan. Hindi ho eh. Ang ginawa minura pa eh. Ha? Para ka na rin minura nun eh. At pinaratangan ka pa ng mabigat. Nagre-revolusyon daw. May kakayahan pa ba magrevolusyon yan? Mga kaibigan? Alam nyo kung talagang yung ginagawa ng gobyerno ngayon, kung walang mga hakbang na pamamaraang alam silang gagawin, wala, nakaasa lang sa paghihintay. Naghihintay lang sila na makakapag-develop ng bakuna, yung incheck, yung China, mga kaibigan. At doon sila umaasa ng bakuna. Na hindi mo alam kung yun ang pupuksa sa sangkatauhan, mga kaibigan. Alam naman ninyo, basta gawan China. Nakakatakot yan. May sabihin, yung iba nga, nakakausap ko nung araw sa China niya, magagaling ang mga manggagamot. Bakit ikako? Yan si ganyan, nagkasakit siya ng cancer. Pinagamot yan doon sa China. Gumaling. Gumaling sandali. Namatay din. Lahat nung alam ko na sinabi sa akin nagkasakit, noon pa, nagkasakit. Lahat na sinabi sa akin nagkasakit at ginamot sa China, gumaling, namatay din eh. Lahat yun namatay. Mga kaibigan. Ngayon, walang ginagawang hakbang. Paano ang gagawin natin? Hindi ba? Ito, marami tayong nasabi, lahat nagkakatotoo. Dapat mainggit sa akin yung mga dedede. Yung mga Dutertanings na dedede. Alam nyo kung bakit? Sila wala nagkatotoong sinabi. Ako, marami sa sinabi ko nagkatotoo. Nangyari. Hindi naman ako manghuhula. Ang sabi nung kausap ko, alam mo, matalino ka eh. Hindi ako matalino, kako. Yung kakayahan natin, na sinasabi natin, mga sinasabi natin sa ating programa, hindi katalinuhan yun. Yun ay common sense. Bakit ko nasabing kailangang habaan yung pag-iigpit? Wala naman kayong gagawin kundi yun eh. Unang-unang hakbang eh. Hindi ba? Walang klase. Tignan ninyo, pinipilit nila yung klase na mabuksan. Hindi pa nabubuksan eh. Siyang katerba na yung inahawa eh. Di lalo na pagka nabuksan yung klase. Ito ang hindi pa nila inaamin at ginagawa ngayon. Kasi wala pang nagrereklamo. Hindi pa na nararanasan ang pagdami sa panahon na pinapayagan na nila magklase mga nag-aaral. Hindi ba tutol tayo dyan? Bakit? Simple lang common sense. Ano yung common sense dyan sa pandemyang ito? Sa pandemyang ito, walang nakakasiguro. Alam ba ninyo na itong virus na to, nanganak ng isang panibagong virus? Na mas matindi at mas mabilis makahawa kesa dun sa original na unang kumalat, mga kaibigan. At mas matindi raw ang tama nito. Nag-develop na yung nag-mutate, mga kaibigan. Yan ang mas matinding virus ngayon. Ngayon, ang sinasabi natin sentido común. Bakit ho? Wala nakakasiguro. Sapagkat hindi natin alam pare-pareho pa eh. Kung ano ito, tignan ninyo, nanganak na naman ng isang virus. Hindi ba? Mas lumakas yung virus na bago ngayon, na galing din dyan sa coronavirus. Yan din yun. Mga kaibigan,
Pare-pareho wala nakakaalam eh. Kaya dapat yung klase, hindi talaga ituloy yan eh. Dalawa nagkatotoong sinasabi natin eh. Paano kung mag-walk out? Ayun na nga yun eh. Yung muntik na mangyari. At wag ninyong masyadong itulak sa pader yang mga frontliner sapagkat yan lang ang pag-asa natin. Mga kaibigan, wala magagawa dito kahit sinong general na pinaglalagay ninyo sa namamahala dyan sa COVID na walang nalalaman. O, palagay mo, patigilin mo lang ng isang araw yung mga health workers. Walang gagalaw dyan. Makakagamot ba yung mga general na yan? Nakakala mo kung sino-sino? Mga kaibigan, iba-iba mga sinasabi. Ang dami nila nga namang nagsasalita, sabi nung health workers. Katulad si Rocco, kala mo kung sino pa kung makapagsalita ito. Akala mo utang na loob ng mamamayan sa kanila kung bakit sila nasa pwesto. Akala mo kung makaasta mga ito eh. Akala mo sila yung ibinoto mo eh. Ginagaya nila yung presidente. Mga kaibigan, kaya maraming nahahawa. Mas malakas makahawa yan. Yung kayabangan. Puro kahambugan. Mga kaibigan. Abay, binabantaan nyo. Sige nga. Paano kung tumigil yan? Yun ang sinasabi natin. Nung una natin sabihin yan. Hindi ba? Wala pa ito. Matagal pa di ba? 1 o 2 linggo na yata yun eh. Oh, may mga nag-message nga sa akin eh. Nagpadala siya ng parang video. Pagkatapos ko sabihin yun, parang nagkakatotoan niya sinasabi nyo. Ito na sa ganitong bansa. Ito na mga pahayag ng mga doktor. Ganun din. Paano mga kaibigan? Wala naman talaga ni pag-aalaga, wala eh. Kesyo kukunin yung mga hotel. Kukunin yung mga hotel. Ginamit na nga ng OWA yan eh, sa pagsandok ng pera eh. Katakot-takot na nga nasandok na pera sa OWA eh. Pati motel nga eh. Di ba? Kukunin. Tapos binabayaran. Di ba? Ginawa pang overstaying ang quarantine ng mga OFW na galing sa abroad. Kinwarantine na ron ng 2 linggo. Pagdating dito, mahigit 1 buwan ng quarantine. Bakit? May pere. Naka-charge sa OWA eh. Kumikita sila ron dahil kasabwat nila yung hotel, motel. Di ba? Magkasabwat sila eh. Habang lumalaki ang bill, lumalaki ang sandok. Mga kaibigan, sa kwarta ng mga OFW. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya sabi ho ng mga Health Care Alliance, nagsalita yung kanilang spokesman. Sabi, sumulat pa nga ito eh. Ngayon, sumulat ngayon. Dahil doon sa mga masasamang salita na binitiwan laban sa kanila ng presidente, dapat nga maging mabait kayo sa mga health workers natin eh. Hindi para gawin mong baby. Kundi kailangan unawain mabuti ang kalagayan nila. Mga kaibigan, sapagkat wala naman tayong iba na nga eh. Kayo na nga nagsasabi nun eh. Wala nang ibang maaasahan kung hindi sila eh. Bakit mo tatakutin? Bakit mo sasamahan ng pananakot? Di ba? Ano sabi? Taliwas daw sa pahayag nitong si Presidente Duterte,
Ang sabi ng mga healthcare workers, hindi kami nananawagan ng revolusyon. Nung aming sabihin ang aming mga sa publiko, kasi yung mga sinabi nila sa publiko, hindi raw yun panawagan para sa revolusyon. Totoo naman Bakit sila gumawa ng public na statement? Para mo na nakita hindi pa nga binabanggit ng mga healthcare worker na ang dami mo masyadong magagaling Di ba? Mga manghaharang. Hinaharang. Di ba ganun ang ginawa kay Liatchon? Confirmation lang ito makakarating ba? Mga kaibigan, hindi ba dapat itong naging statement, kung ako magsasalita, yun ang dapat sinabi nito mga healthcare alliance na to ito sama-samang grupo ng mga nasa frontline na healthcare workers. Mga kaibigan, ang dapat nila sinabi, kung tutuusin ninyo, hindi kami ang dapat magsabi nito. Ang dapat magsabi nito sa inyo, yan si Duque. Pero, pagkatapos na pagsalitaan ng masama, yung mga healthcare workers, nandoon si Duque, kaharap Pinuri pa si dinipensahan pa si Duque. Ibang issue naman yun. Hindi naman ito, mga kaibigan, para na rin kasi siguro, pakiramdam nila, ito'y mensahe na para sibakin mo na si Duque. Di ba? Kasi, ultimong kami na inaasahan nila ng DOH hindi nakakarating yung aming kalagayan sa inyo, hindi nyo nakikita. Pero pagkakakwartahan, nakakarating sa inyo. Di ba? Tapos sinabi pa, di ba, wala na raw pondo gobyerno. Ito mga salita, ito pa mapapansin ninyo mga talagang style ko mafia Ang sabi, di ba imalimik yung sinasabi, pag sa pangungutang nila, kasama tayo lagi, mangungutang tayo. Tayo, di ibig sabihin, kasama tayo ron, di ba? Pag nautang na yung pera, hindi na tayo kasali. Kasama tayo, pero hindi tayo kasali. Hindi ba? Ito sabi, di ba, salita. Gagastusin na niya natin. Pera ng taong bayan. Natin. Nasaan yung inutang? Nasaan? Alam niyo ba yung inutang? Umaabot lahat ang suma total. Pati kasama na yung pondong inilaan ng gobyerno para sa pagsugpo sa COVID. Mahigit 5 bilyong dolyar. Nasaan yan? Ano sasabihin yung walang kwarta? Hindi nga ninyo na ipapaliwanag kung nasan yun. Di ba? Kasi pinapaiwatig na hindi na sila magbibigay ng ayuda para dito sa panibagong MECQ. Yun nga second tranche, hindi naman nabigay. Yung first tranche, ilan lang naman nabigyan doon para lang masabing namigay sila, namili sila sa bawat lugar. Pero yung pondo, mga kaibigan, hindi lahat yun nakarating. Kasi kung gagamitin mo ang pondo, dapat lahat bigyan mo. Wala namang hindi apektado ngayon maliban na lang kung ikaw siguro si Henry C., presidente ka ng bangko, kailangan mo pa ba ng ayuda? Kahit pa paano, meron yun, di ba? Pero ganun pa man, sa Amerika, sa Japan, walang ganun-ganun Ang gobyerno nila,
merong mga may mga level ng ayuda para sa malaki, para sa maliit. Meron yun, mga kaibigan. Pero lahat kasama sila. Dito nga ang tutulungan mo na lang yung karaniwang mamamayan. Huwag mo sabihing middle class. Yung middle class, wala na rin pera yan. Kaya sabi ko nga noon, tinan ninyo nakakasira sa mga duplication ng batas. Halimbawa, senior citizen. Yung mga senior citizen, di naman nila binigyan mga kaibigan Pero may batas tayo. Special law para sa mga senior citizen. Di ba? Bawal pa nga palabasin yung senior citizen, bawal na nga palabasin, hindi pa binibigyan ng ayuda. Mga kaibigan, masama pa yung mga special law Bakit? Ito, nung ko pa sinasabi, yan mismo ang pinagmumula ng inequality. Mga kaibigan, yung hindi pagkakapantay-pantay. Di ba? Halimbawa, tingnan mo yung mga hindoropot na party list, mga palsipikado, di ba? Para sa marginalized sector. Diyan may kumakatawang kuno sa mga senior citizen, sa mga PWD. Paano ginawa ng mga special laws yan? Hindi naman sila kailangan Kahit may batas ka pa tungkol sa senior, kahit sa PWD, bakit? Sapagkat meron na silang congressman Ano gagawin mong dalawa congressman? Halimbawa ako, PWD, taga-Tondo. Di Maynila ako, di ba? Halimbawa, First District of Manila. Meron naman kaming congressman Ibig mo sabihin pagka ako senior citizen o kaya PWD, hindi ko na siya congressman dahil meron ng congressman party list congressman para sa PWD at saka sa senior citizen. Ganun ba yon? Hindi. Pag-aralan nyo mabuti yan, yung mga kalechihan na yan. Di ba? Ano ba napapala ng senior citizen sa inyo? Ginagamit lang yan para sa pagnanakaw din. Bakit? Hindi naman lahat ng senior citizen nakakatanggap ng ayuda nila Di ba? Meron niya mga binibigay 500, iba-iba pa national law yun. Pero kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang halaga. Di ba may congressman na kami? Di ba? Ibig mo sabihin kung taga-Tondo ko, kahit taga-Tondo ko hindi ko na congressman yung congressman na nakaupo. Sapagkat ako senior citizen at saka PWD. Sakop niya rin ako, di ba? Magiging dalawa pa congressman ko. Anong katarantaduhan yan? Kaya dapat wala na yan party list. Kaya ako panawagan ko sa inyo, wala namang ibang solusyon Yung solusyon para mawala yung party list, hindi nyo magugustuhan. Yung unang solusyon, ano yun? Palitan ng saligang batas. Sigurado ayaw nyo yun. Di ba? Titiisin ko ng makita itong mga palsipikadong ito na party list muna, pansamantala, habang hindi nag-i-eleksyon. Total, may eleksyon naman di ba? Kung matutuloy. Kesa, mga kaibigan, palitan ng saligang batas natin. Kasi, ang dapat nagpapalit ng saligang batas, matitinong tao lang. Kaya hindi tayo dapat pumayag na, isipin mo, yung ginawa nilang pagtatanghal ng pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso,
Yan ba ang gusto ninyong magpapalit ng saligang batas? Yang klase ng mga taong yan, klase ng administrasyon ngayon, iyan dyan mo ipagkakatiwala, papayagan mo, na sila magbabago ng saligang batas. E di para ka siraulo. Di ba? Ang dapat gumagawa ng saligang batas, kung ako ang tatanungin ninyo, masusunod yung nasa konstitusyon, kasi 3 yun mga kaibigan Ang pinaka-demokratiko lang dun yung Constitutional Convention Ano yun? Maghahalal ka ng mga delegado para sa convention. Yung inihalal mo, yun ang kasama sa mga susulat ng saligang batas. May mandate sapagkat binoto mo sila. Pero kung ako masusunod, payag ako sa Constitutional Convention, provided na lahat ng iboboto at magkakaroon ng participation sa pagsulat ng saligang batas. Pagkatapos nun ay forever, perpetual, ban sila sa anumang posisyon sa gobyerno. Bakit ho natin sinasabi yun? Para hindi nila maidisenyo sa kapakanan nila ang saligang batas. Yun ang pinakapatas, mga kaibigan. Alam nyo, kasi hindi ginagawang malinaw ang batas na supposed to be, ang mga batas dapat maging malinaw. Kaya tinanin nyo, dapat hindi ka nag-iiwan ng butas na merong pagtatalunan. Idudulog pa sa Korte Suprema para liwanagin ang batas. Pwede mo naman gawing maliwanag Di ba? Katulad yan mga pinagpapapasa nilang batas. Ngayon, magpuputukan ngayon yung depekto ng batas pag pinatutupad na. Kasi hindi naisip nung una. Hindi ho ba? O kung naisip man, talagang iniwasan. Kaya, yung mga gumagawa ng batas ngayon, lahat yan, mas bagay yan maging sastre. O kaya modista. Kasi tumatahi sila, para silang tumatahi. Yung paggawa nila ng batas, para silang tumatahi ng damit na susukat sa kanilang sarili. Mga kaibigan, tinatabas nila yung batas na parang modista sila. Master cutter. Tailoring. Tailored fit. Kaya kung tawagin yun sa English, di ba? Tailored fit. Yung mga batas sa kanila. Mga kaibigan. Pag hindi bagay sa kanila, hindi nagiging batas Katulad yung saligang batas natin, di ba? Ipinagbabawal na yung political dynasty. Pero doon nakasaad na may inuutusan sila na gumawa ng ng enabling law. Yung batas na magpapatupad doon. Mga kaibigan, sa provision na yun sa konstitusyon, ginawa ba nila yun? Hindi. Pag merong nagpanukala ng ganung batas, hindi lang nila papatayin yung batas. Ilalagay sa archive. Ibuburo nila. Kundi, yung taong nagpanukala nun, iiwasan pa nila. Mga kaibigan.
Ayaw nila nun, mga politiko. Sa totoo lang, eto nga, lahat yan nangyayari, hindi porket nag-aabuso na sila sa kapangyarihan mauwi tayo sa pagpapalit ng saligang batas, katulad ng isa sa mga binabalak nila. Kasi nga naman, pag federal government, magkakaroon ng kanya-kanyang batas Pwede silang magkaroon ng kanya-kanyang batas sa mga probinsya rito. Pwede na nilang takasan ang kasalanan nila. Gagawa lang sila ng batas doon sa kanilang lugar. Hindi na sila masasakop ng parusa, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ngayon, alam po ninyo, tiisin na lang muna natin. Di ba? Kung ano meron tayong saligang batas, kahit na hindi natin gusto, kesa naman sa iniisip nilang saligang batas na isusuko pati ang soberenya ng Pilipinas sa mga teritoryong pag-aari natin na sinakop ng China. Kesa naman, meron terror bill. Ayan, mga kinakamada na nilang isa-isa yan. Para ikakarga na lang nila dun sa gagawin nilang saligang batas. Mga kaibigan, gagawin na tayong alipin, mga kaibigan. Ipapasa ilalim tayo sa kapangyarihan ng China kung ano yung dinadanas natin ngayon. Sa aking pananaw, yan po ay patakarang ipinatutupad ng bansang China dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, sipin ninyo, dito lang sa pandemya ano gagawin ninyo? Meron ba silang sinabi? Wala Ba mo kami yumayari sa atin, ano? Ano sa palagay mo? Hindi ka nagbago, nawala tayo di ba? Hindi na tayo nagbago pero saglit po tayong nawala, sayang oras natin sa radyo, di ba? Ngayon, ayon po dito kay Dr. Antonio Dans, bakit kaya? Meron bang gumagamit ng... Hindi. Lahat tayo nawalan Baka pwede nang i-report ito sa Facebook, hindi ba? Parang na to may gumagawa na nito, di ba? Alam nga namang nache-chempo lang sa oras ko. Di ba? Mga kaibigan, pasensya na. Meron silang ginagawa dito sa Facebook Di ba? Hindi ho sa internet meron na naman. Mga kaibigan, sinasabotahe tayo. Meron niyang tumatarantado dyan sa Facebook. Di ba? Mga walang hiya talaga mga kaibigan Alam nyo, mas maganda yung tayo, nasa bahay na lang. Tiisin na lang natin. Yung ekonomiya na sinasabi nila, katulad dyan si Villar, di ba? Kinatatakot nila ekonomiya. Paano? Negosyante sila Yun ang masama sa mga nasa gobyerno pagka negosyante. Yun ang isa pang masama. Ito mga ito, dapat maging leksyon lahat sa atin ito na natututunan ng bawat mamamayan. Ito'y dapat tumatatak sa isip natin na hindi natin dapat makakalimutan. Nakita ninyo, pinaghahalo ngayon, hindi maintindihan ni Villar kung paano niya paghahaluin yung kanyang pwesto. Ang nangyayari, ginagamit niya
yung kanyang kapangyarihan bilang public official para sa interest niya sa negosyo. Sipin mo, kahit dumami ang mga magkasakit dito, mga kaibigan, okay lang sa kanila. At ang sisi, parang sinisisi pa nila yung mga health workers, hindi ginagawa ang trabaho. Mga kaibigan, nakita ninyo? Ganyan po. At saka, si Villar lumalabas lang naman yung ugali niya sa bahay nila. Ganyan sila ganyan siya. Di ba? Ayun sabi nga ng mga nakakakilala dyan ganyan talaga yan. Pati sa mga kasambahay niya, kung manghamak yan mga pinalalamon ko lang kayuhan niya, mga ganyan mga palamunin lang kayo. Ito sabi nung gaano kadali bang, ito sabi niya, emergency ho ito maglilip na sana tayo this week. Gaano kadali bang kumuha ng audience with the president? Yun. Di tama ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo makadiretso. Di ba? Baka magsabi kayo ng totoo pag nakaharap nyo Makakainisan ka rin yan pag nagsabi ka ng totoo. Di ba? Tingnan mo yung kay Duque, mga kaibigan. Dinipensa pa si Duque. Kasi siguro, iniisip nila, ayaw na ng mga workers kay Duque. Ba't hindi ayaw yan? Wala namang ginagawa yan. Diba? Pondo lang ang inaatupag niyan. Dapat yan, gawin yung kahero sa Malacanang. Cashier. Mahilig sa pere. Mga kaibigan Ganun lang ba yun? Sabi nitong Dr. Dance. Pag sinabi namin may audience kagad, may isang buwan kaming may schedule, di anong nangyari nun pag ganon? Yun na nga naman. Emergency case ito isa kanila Di ba? Sila na nga lang yung inaasa, wala pa silang direct communication. At bakit sila didiretso? Siyempre, alam nila, pag pinadaan mo rito sa IATF na ito, mga ito,